Undas na naman po, panahon ng paggunita sa mga yumao nating mahal sa buhay. At tuwing panahon na ito, ay hindi rin nawawala ang mga kwentong kababalaghan at katatakutan o yung mga tinatawag na supernatural. Maraming mga ganyang kwento, lalo na sa mga matatandang gusali. Mga old houses, mga old building, mga historical site. At hindi magpapatalo dyan ang palasyo ng ating sambayanan dito sa Malacanang. Itinayo ang Malacanang noong mga 1750s ni Don Luis Rocha Camina. Ang Malacanang noon ay isang summer house. Binili naman ito ng Estado noong 1825 bilang summer house ng Gobernador General. Mula 1863, tinirahan ito ng 18 Gobernador General, 14 na American military and civil governors at kinalaunan mga pangulo ng ating bansa. Nakailang renovation at refurbishment na ang palasyo, makalipas ang ilang digmaan, pero ang pinakamalaking pag-remodel ay naganap ng time ng aking ama dahil ang mother ko ang gumawa ng remodeling. Itong mga kwento ito ay hindi ko pa talaga nakikwento sa mga anak ko. Baka matakot kasi. Pero since Undas, Halloween naman, kikwentuhan ko muna kayo ng mga karanasan ko dito. Lalo na nung kabataan ko. Oh, are you ready? No, not really. Not really. Pero sige. Never mind. Let's go. Dito mismo, dito sa tinatawag na reception hall, nung una kaming dumating dito sa palasyo, yung mga security namin paggabi, dito natutulog at naglalatag sila dyan ng kama at dyan sila natutulog. At balitang-balita na kung minsan sa gabi ay may dumadating na ginigising sila na ang tawag nila si Father Brown. Sabi ko, bakit sino pa si Father Brown? Nung tinignan namin ang kasaysayan dito sa palasyo, meron daw talagang Father Brown na Amerikano na dati, nung panahon ng Amerikano, ay nandito nagtatrabaho. At ngayon, ay mukhang hindi na umalis dito sa palasyo. At pinupuntahan nga ang ating mga security natin. Paggabi, meron daw silang nararamdamang gumigising sa kanila. Baliwala na sa kanila. Sabi ko, kagabi, ginising na naman ako ni Father Brown. Nung ako'y nakatira sa isa dun sa mga guest room at ginagawa yung kwarto ko, kasama dito sa, malapit dito sa tinatawag na state dining room kung saan kami mag-cabinet meeting ngayon. Minsan, gabing-gabi na, umuwi ako, sinasara ko lang yung pintuan mula doon sa kwarto ko. Pagbukas ko ba naman ng pintuan, nakita ko biglang gumalaw yung mga buwan. Nagsisigaw ako dito at tumakbo ko. Sinabi ko, sinuko ko sa security. Sabi ko, may multo, may multo, may multo. Sino yan? Si Father Brown lang siguro yan. Nililinis. Still find that hard to believe. Ay, nako. It's true. Tapos nakita niyo dito sa palasyo, maraming chandelier. Pagka naririnig namin, nakikita namin na gumagalaw, sabi namin, baka mukhang may lindol. Kasi pag lindol, nakikita mo, gumagalaw-gaw yung mga chandelier. Pero kung minsan, maraming chandelier nga, isa lang yung gumagalaw. At hindi namin alam, dahil wala namang bukas na bintana, hindi naman maabot ng tao yan, kakapagtaka kung bakit nagkakaganon. Nagpupungas ng mag-isa. Gabi, isasara yan. Nakasara yan. Hindi naman lock doon, nakasara. Sabi nung guard, pagbalik siya, mas narado na yan. So, pinabayaan ngayon. Pagbalik niya naman, sarado na naman. Kung minsan, lalo na paggabi at nag-iisa ka, lalo na pagpaakyat dito sa front door, yung formal na hagdan na papasok sa palasyo, minsan, actually ilang beses nangyari sa akin, pag akyat ko na ganun, ramdam ko na may nakatingin sa akin dun sa likod. Kaya pagtingin mo na gano'n, ramdam sa'yo paglalakad ka. Tinitignan ko pinalakas. Patras tuloy ako paakyat dahil nakakatakot, dahil alam ko na talagang alam nyo naman kuminsan, pag naglalakad ka, manaramdaman mo pag may nakatingin sa'yo, may sumusunod sa'yo. Ganun ang pakiramdam ko.
Minsan, nandito kasama ko maraming kaibigan, siguro mga 6 kami. At pumunta kami doon sa medyo madilim na lugar. Ghost hunting talaga ang ginawa namin. Malakas ang loob namin dahil marami. Oo, marami kami. Sabi namin, malakas ang loob namin. So sabi ko, dun tayo dahil maraming kwento dun sa lugar na yan. So yung isang kaibigan ko, bubuksan niya yung pintuan. Bago niya nahawakan yung doorknob, bumukas yung pintuan ng mag-isa. Nako, yung sigaw namin. 2:00 ng umaga yun. Alala ko yun eh. 2:00 ng umaga yun. Takbo kami doon sa kwarto ko. Inon namin lahat ng ilaw. Nagpatugtog kami yung music na malakas para mawala yung takot namin doon sa nangyari sa amin. Eh, paano yung, anong gagawin? If we had ended up living here in the palace, my God. Kuha na lang ako ng kondo sa kalapit. Yan po ang mga kwentong kababalaghan ng makasaysayang palasyo ng Malacanang. Sa lahat po ng magbabakasyon o out of town ngayon, mag-ingat po tayo sa biyahe. Panatilihing malinis ang ating mga sementeryo at ingatan ang inyong kagamitan. At kung meron man bibisita sa inyong mga multo, kumustahin ninyo para sa akin. Isang mataimtim at payapang undas sa ating lahat. Napanood nyo naman po yan, yung mga kwentong kababalaghan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan. Alam niyo po kung ano ang isa sa pinakamagandang nagawa ng ating Pangulo bago po dumating ang undas ngayong taon. Ayan pong kanyang isiwalat ang mga ghost projects na talaga naman pong ang mga nakinabang ay ang mga iilang politiko at mga iilang mga tauhan po ng DPWH. Ito nga yung tanong nga natin sa mga kumukondena sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung hindi niya isiniwalat, kung hindi niya nilabanan ang mga nangyayaring mga na ito, mga alingas-ngas, mga korupsyon na ito, kung hindi niya inilabas yan, galit ka ba ngayon? Di ba hindi? Kaya ang tanong, bakit ka nagagalit kay PBBM? Bakit ka nagagalit sa taong lumaban sa korupsyon? Bakit ka nagagalit sa tao na nagsiwalat, naglabas ng mga matitinding korupsyon na nangyari sa kanyang sariling administrasyon? Sinakripisyo nga niya ang kanyang, kumbaga yung kanyang administrasyon. Kasi syempre, sino ba naman presidente ang magnanais na masabihan na yung administrasyon, nung administrasyon nitong presidenteng to, may korupsyon. Diba? Siyempre ayaw yan ng kahit sinong leader, pero si PBBM naging matapang po para talagang labanan itong pinakamalaking problema na ito, pinakamalaking hamon para po dito sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. At yan po ay ang paglaban dito po sa korupsyon na talaga namang nag-ugat pa sa mga nagdaan pa po na mga administrasyon katulad ni Gloria Macapagal Arroyo, ni Noynoy Aquino at nitong si Digong. 'Di ba? Kaya nga po ngayon katulad niyan. Alam niyo po kung hindi po talaga seryoso ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa paglaban dito po sa dito po sa korupsyon na ito. Sigurado po ako na hindi niya isisiwalat 'yan, hindi niya sasabihin 'yan. Hindi niya ipapaalam sa ating mga kababayan na may korupsyon. Bagkus, hanggang matapos ang kanyang termino, itatago niya at mananatiling sekreto. Ito pong mga substandard at mga ghost project na ito. 'Di ba? Ito pong ating Pangulong Bongbong Marcos wala po talagang sasantuhin ang ICI alinsunod sa utos ng ating Pangulo na panagutin ang lahat ng sangkot at maging anuman ang katungkulan. So kahit ano pa ang iyong pwesto sa gobyerno, kay Vice Presidente, Senador, Congressman, Gobernador, Vice-Gobernador hanggang Mayor, hanggang kahit na barangay tanod. Kung meron kang ginagawang kabulastugan sa gobyerno, dapat lang po talaga yan na malabanan. Okay, at sigurado po tayo na marami pa po ang susunod. Sa mga proyekto pa lang po ito sa Bulacan, yan pa lang po yung mga kakasuhan ng DOJ na
nirekomenda ng ICI sa ombudsman, tapos kinasuhan ng DOJ, kakasuhan din ng ombudsman, hindi natin alam kung saan pa yan mga kakasuhan. Lahat po yan ay sa Bulacan pa lang po. Abay, marami pa pong kasunod yan. Sa mga proyekto pa lang po yan ng Bulacan at wala pa yung ibang lalawigan at sa Metro Manila. Kung may sasama ang kaso sa Sandigang Bayan ngayong Nobyembre, malamang may magpapasko sa loob ng kulungan. At yan po ang talagang ating inaantabayanan. Merong magpasko sa kulungan, may magbayad sa korupsyon na nagawa po sa taong bayan. Kaya wag po tayong mainip. Importante po dito ay solid at kumpleto ang ebidensya. One-way ticket lang po ang meron sila papuntang kulungan. At yung one-way ticket na yon, hindi po natin dapat sayangin yan. Bakit? Kapag po itong mga nagnakaw ng bilyones sa gobyerno natin na akwit, imagine niyo po yun. Abay, nangurakot sila. Abay, sila po yung mga nakatanggap ng kickback tapos maa-akwit lang. Kaya po, di ba, wag pong tayong mainip. Maghintay po tayo. Maghintay po tayo kung kailan po matatapos ang investigasyon at makakalap po ng mga matitibay na ebidensya para po etong mga kurakot na ito ay maipakulong ng tuluyan ng ating Pangulong Bongbong Marcos at wala na pong labasan. Diba? Bubulukin po dapat talaga sa kulungan ang mga taong ito. Diba? Kung meron nga lang po talagang pinakamatindi na penalty dito sa ating bansa, kaya lang tinanggal po Kung meron lang, naku, yan po ang nararapat sa kanila para po hindi na pamarisan at hindi na po tularan ng mga susunod na magiging empleyado ng gobyerno natin at ng mga ma-elect na mga kababayan natin, di ba? Yan po sana mangyari. Kaya lang po wala po pero di ba, yung sila'y mabulok sa kulungan hanggang pagtanda nila at mapagbayaran nila ang lahat ng kanilang mga ginawang kasalanan, ginawang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Abay, dapat po lang talaga na ito pong mga taong ito mapagbayad at hindi po mangyayari yan. Hindi po yan maisasakatuparan kung hindi po dahil sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga po uulitin ko ang tanong natin. Kung hindi ba siniwalat ni PBBM? Kung hindi siniwalat ni PBBM ang korupsyon, napakatinding korupsyon na nagaganap nangyayari noong pang mga unang administrasyon dito sa ating bansa, galit ka ba ngayon? So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup, love you, God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po.